Kadalasan sa mga criminal case na isinasampa ng employer sa empleyado ay qualified theft, no? Very common na criminal case to sa mga employment setting kasi ang mga sitwasyon minsan nawawala yung pera, nawawala yung gamit ng kumpanya. So kung sino yung may custody nun, tinuturing na parang siya yung nakawala, no? Kaya ang kumpanya nagsasampa ng mga kasong qualified theft. Ganon din sa sitwasyon na yung mga empleyado talaga nandadaya, nagnanakaw, inuuwi yung mga gamit ng kumpanya. So, nagsasampa ng kasong criminal case na qualified theft. Kapag ang isang tao nakasuhan ng qualified theft, ang proseso natin sa criminal prosecution, dumadaan muna sa piskalya yan. So, dinidetermine ng piskalya kung mayroong probable cause. Ang piskal ay hindi korte. Yan ay isang opisina sa ilalim ng executive branch ng government. Di ba meron tayong 3 branches, meron tayong executive, judiciary, tsaka legislative, di ba? Ngayon, itong mga piskal sa ilalim ng executive yan. So, ibig sabihin, bago ang kaso maisampa sa judiciary, kailangan muna si piskal, i-determine niya dapat bang isampa talaga yung kaso na yan. Kasi kung titinan mo, pag hindi mo sinala yung mga kasong isasampa mo, mga kasong kriminal na isasampa mo, baka mabudegan naman yung mga korte sa judicial branch natin. Sa dami ng magiging kaso, no? So, ina-unplug na natin yung docket ng court dahil sa sobrang dami. Tapos ngayon, kung ano-anong kaso nakakasampa sa court. So, that's the job ng mga fiscal to make sure na merong tamang rason para maisampa ang criminal case. No? In the past, ang standard para ma-determine ang probable cause ay para ma-isampa yung kaso sa korte, yung criminal case ay probable cause. Ang probable cause, ito yung existence ng facts, no, that would excite a reasonable mind that the person committed a crime. Ibig sabihin, parang kung sa palagay ng piskal ay baka siya ngayon gumawa ng krimen, isasampa niya na yung kaso sa korte. So gagawa na siya ng resolution, tapos gagawa na ng information, akit na yun sa court. So, criminal case. Pero nitong 2024, naglabas ang DOJ ng circular na naging stricto na sila sa pagsala ng mga kasong isinampa sa piskalya bago ito iakyat sa korte, no, as a criminal case. So sa preliminary investigation ngayon under sa DOJ Circular number 15 series of 2024, ang ginagamit nilang standard yung tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ang tawag doon, quantum of proof. Yan na raw yung standard ng mga ebidensya para tingnan kung kasampa-sampa ba sa korte ang kasong kriminal. Ang pinagkaiba ng dating standard na probable cause sa prima facie is mas stricto ang prima facie evidence, sabi ng Supreme Court. Sabi natin kanina, kapag probable cause, meron kang facts. Ang facts parang pwede na mag-excite sa belief or pwede nang paniwalaan, no, na ang taong pinapaimbestigahan ay siyang gumawa ng krimen. Probable cause na yon. Di ba napakalawak? Kung titinan mo yung discretion, parang kailan mo siya masasabing nag-excite sa reasonable mind. Only the fiscal will know that. Kasi walang ano yan walang mathematical
computation yan. So, it's all about discretion, di ba? So, experience ng fiscal, training niya, yung skills niya, no? Doon lahat papasok yun. So, intangible, kung titingnan mo, immeasurable in mathematical terms, yung ganung standards, no? So, it really depends on the fiscal. Kaya, napakalawak ng discretion nila kung isasampa yung kaso o hindi under the standard na probable cause, no? Under the DOJ Circular number 15, sabi natin, naging mas stricto. So, si fiscal ngayon, parang sinasala niya na talaga yung mga reklamo. Gagamitan na niya ngayon ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Sabi ng Supreme Court, pag sinabi mong prima facie, ito ay ang mga ebidensya na hindi na-explain, hindi na-contradict. So, ibig sabihin, na-establish ngayon yung ebidensya kasi hindi na-explain, hindi na-contradict. So, may sufficiency ngayon for prosecution or to sustain a prosecution. Yun ang ibig sabihin ng prima facie. Ang sabi naman ng DOJ circular, pag sinabing quantum of proof na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, dapat daw ang ebidensya ay admissible. Well, standard naman to. Sa criminal case, ano ba yung admissible evidence? So take note sa ating 1987 Constitution, sa Bill of Rights, di ba? Section 2, Article 13. Sabi dyan, the right of the people to be secure in their persons, houses, their papers and effects shall be inviolable. No warrant of arrest or seizure shall be issued except upon a probable cause personally determined by the judge. Tapos, doon sa Section 3, sinabi dyan na evidence obtained in violation of that constitutional provision shall be inadmissible. So, hindi pwedeng tanggapin ng korte yan. So, ito ngayon dito ngayon ang gagaling yung baka narinig na ninyo sa mga legal videos na papanood ninyo, ang tinatawag na fruit of poisonous tree. Ito yon, dito nang gagaling yon. Kasi nga sa fruit of poisonous tree, sabi dyan, na kung ang tree daw ay tainted na, ibig sabihin, meron ng mali doon sa tree, eh yung bunga ng tree na yon, eh excluded na as evidence. Kasi tainted na yung tree. So, you have to exclude the fruit or any derivative of that tree. Yan ang doctrine ng fruit of poisonous tree. So, halimbawa, pinasok ka na lang bigla sa bahay mo at nakita doon na may baril ka halimbawa na hindi naman lisensyado, di ba? Eh, ang pagpasok sa isang bahay ng tao, eh, dapat meron yan search warrant. Kasi nga, nakalagay doon sa ating Constitution na the right of the people to be secure in their houses shall be inviolable. So, it requires a personal determination ng judge sa pag-issue ng search warrant bago ka pasukin dyan sa bahay mo. So, kahit na nahanapan ka ng baril dyan, kung hindi naman tama ang pagpasok sa bahay mo, ang pagpasok sa bahay mo is the tree. The tree itself is tainted. Yung nakitang baril doon is the fruit. So, the fruit is the fruit of a poisonous tree. So, hindi siya admissible in evidence kasi walang search warrant. Yung mga ganong scenario, di ba? Iba, mga tinaniman ng illegal drugs, yung mga ganyan. So, may mali sa pagproseso or sa pag-gather ng ebidensya. No? Inadmissible in evidence. So, kapag inadmissible in evidence, hindi masasatisfy ang requirement ng DOJ Circular number 15 doon sa prima facie evidence with reasonable certainty of conviction kasi unang-una pa lang dapat ng ebidensya ay admissible. Eh kung fruit of poisonous tree yan, hindi admissible yan. Pangalawa, credible. Kung sinabi mo credible, kapanipaniwala ba? So, ang credible na evidence, so, dapat kailangan may connection doon sa unang-una sa kaso, di ba? Anong kinalaman nandoon?
Pangalawa, credible yung mga testigo, di ba? Eh kung ang testigo mo sa qualified theft, eh magnanakaw din, eh paano ang credibility nun? Although we're not saying with absolute view na kapag ka ang magnanakaw, eh wala na talagang credibility. But of course, kapag tinitimbang mo ngayon sinasabi niya doon sa mga ebidensyang kumukontra sa sinasabi niya, di ba? So doon pa lang makikita mo na mas kapaniwala yung taong hindi nagsisinungaling o yung taong hindi magnanakaw kaysa sa taong convicted na magnanakaw or aminado na magnanakaw siya. So it affects on the credibility of the witness. So sa credibility, hindi lang yung credibility ng ebidensya, credibility din ng testigo. So ito na ngayon yung mga standard na tinitingnan ng ating DOJ in determining whether or not an information shall be filed in court, no, yung criminal information. So kung titingnan mo sa isang qualified theft, pagka sinampahan ng empleyado ng kaso, unlike in the past, na pagka feeling lang ng mga nag-iimbestiga, ng investigating prosecutor, meron ng nagawang krimen, isasampa na yun. Pero ngayon, kailangan ang ebidensya na nagsusuporta doon sa qualified theft, hindi na ipaliwanag, hindi na contradict. Ibig sabihin, pag naipaliwanag mo ng tama yung pangyayari na hindi ikaw ang nagnakaw at nakapagpakita ka ng ebidensya na hindi rin ikaw ang nagnakaw noon, pwede mong mapadismiss ang kaso sa level pa lang ng piskalya. Kasi, ibig sabihin, walang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hindi na-satisfy ang requirement ng DOJ para magkaroon ng prima facie evidence. Hindi niya na-satisfy ang quantum of proof na required para sa pagsampa ng criminal case sa ating mga korte. So, hindi nakapasa sa preliminary investigation ng kaso. So, mas stricto na ang ating mga piskal ngayon pagdating sa pagsampa ng mga kasong ganyan. Kaya, yung mga empleyado na nakasuhan ng qualified theft, lagi make sure na meron kayong mga ebidensya to support your position na hindi ikaw involved sa nakawan, walang ganong pangyayari, and you have to explain the evidence presented against you. Kasi kung hindi mo na-explain yan, hindi mo na-contradict yan, then that may establish the charge against you of qualified theft. Now guys, if there's anything more that you want to know, to learn about this topic, let me know, no? Drop me a comment. And again, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. God bless and have a very reflective Holy Week.